Isang malakas na kalabog ang gumising sa diwa ni Lira. Ang tunog ng bakal na humampas sa semento, ang bigat ng trangka na isinara, iyon ang tarangkahan ng sarili niyang tahanan. Nakatayo siya sa labas, basang-basa sa walang tigil na buhos ng ulan. Ang mamahalin niyang seda na bestida, na ilang oras lang ang nakalipas, ay sentro ng paghanga ng lahat, ay isa na ngayong basahan na mabigat sa tubig at nanlilimahid sa putik. Malamig, sobrang lamig, ngunit hindi niya ito gaanong alintana. Mas nanunuot ang lamig na nagmumula sa loob ng kanyang dibdib, isang yelo na unti-unting kumakain sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan. Paano nangyari ito? Kanina lang, ang lahat ay perpekto. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay parang mga bituin na nahulog mula sa langit, kumikinang sa bawat sulok ng kanilang mansyon. Ang halimuyak ng mga puting rosas ay humahalo sa matamis na amoy ng champagne. Ang marahang tugtog ng violin ay nagsisilbing saliw sa masayang tawanan ng mga bisita. Ito ang kanilang unang anibersaryo. Ang unang taon niya bilang si Mrs. Lira Alcantara de Villa. Napangiti si Lira habang pinagmamasdan ang kanyang asawa, si Marco, mula sa di kalayuan. Ang gwapo nitong mukha ay nagliliwanag sa tuwa habang nakikipag-usap sa mga kasosyo sa negosyo. Bawat ngiti, bawat galaw nito ay pamilyar sa kanya. Ito ang lalaking pinangarap niya, ang lalaking bumuo sa kanyang mundo. Lumapit ito sa kanya. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng tao sa kanyang paligid. Silang dalawa lang. Happy anniversary. Mahal ko. Bulong ni Marco. Ang mainit nitong hininga ay dumampi sa kanyang tenga. Inabot nito ang isang maliit na kahon na nababalot sa pelos. Nang buksan niya ito, isang kumikinang na kwintas na diamante ang tumambad sa kanya. Simple, ngunit elegante. Marco, ang ganda! Halos pabulong niyang sabi. Tulad mo. Sagot nito. At isinuot sa kanya ang alahas. Ang lamig ng diamante ay dumampi sa kanyang balat. Simbolo yan ng pagmamahal ko. Walang hanggan. Pangako. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sa mga bisig ni Marco, pakiramdam niya ay ligtas siya. Pakiramdam niya, habang buhay siyang magiging masaya. Nang matapos ang salo-salo at paalis na ang mga huling bisita, lumapit sa kanila ang kanyang Tita Helen, ang kapatid ng kanyang yumaong ina. Si Tita Helen ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata, ang itinuring niyang pangalawang ina. Lira. Haya, mukhang pagod ka na, sabi nito na may malambing na ngiti. Heto, uminom ka muna ng wine. Pamparelax bago kayo umakyat ni Marco. Kinuha ni Lira ang kopita. Salamat po, tita. Nilagok niya ang alak. Matamis ito, ngunit may kakaibang lasa sa dulo. Pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Parang umiikot ang kanyang paligid. Okay ka lang, mahal? Tanong ni Marco. Pero ang boses nito ay tila nagbago. Nawala ang lambing. Tumingin si Lira sa kanya at pagkatapos ay sa kanyang Tita Helen, ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay nawala na rin. Napalitan ito ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon na hindi pa niya nakikita kailanman. Ano? Inihagis ni Marco ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang salamin sa kanilang harapan. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Pirmahan mo yan, utos ni Marco. Ang boses ay matigas na parang bato. Nanginginig na binuklat ni Lira ang mga dokumento, mga salitang legal, deed of absolute sale, transfer of ownership, Alcantara Group of Companies. Ang pangalan niya ay nasa ibabaw ng bawat pahina. Naghihintay ng pirma. Ito, para saan to? Hindi ka ba marunong magbasa? Singit ni Tita Helen, ang boses ay puno ng pangungutya. Isinasalin mo sa amin ang lahat ng pag-aari mo.
ang kumpanya, ang bahay na to, ang lahat. Bumagsak ang panga ni Lira. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Pero, bakit? Akala mo ano? Na, mahal talaga kita? Tumawa si Marco. Isang tawang walang kagalakan. Lira, gumising ka. Ang tanga-tanga mo. Ang kailangan ko lang ay ang pera at kapangyarihan ng pamilya mo. At ngayong nakuha ko na, tapos na ang laro. Ang bawat salita ay parang isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Tita, ikaw po, paano niyo nagawa to sa akin? Lumingon siya sa kanyang tiyahin, naghahanap ng kahit katiting na awa. Huwag mo akong matawag-tawag na tita, sigaw nito. Buong buhay ko, kinamuhian ko ang pagiging perpekto mo, ang pagiging alkantara mo. Panahon na para maranasan mo ang hirap dahil sa epekto ng gamot na nasa inumin at sa bigat ng kanyang naririnig, nanghina ang mga tuhod ni Lira. Pinilit siyang paupuin ni Marco at isinaksak ang isang ballpen sa kanyang kamay. Pirmahan mo o gusto mong makita ang isang eskandalo na sisira sa pangalan ng mga magulang mo magpakailanman? Banta nito. Wala siyang lakas. Wala siyang pagpipilian. Sa bawat lagda, naramdaman niya ang pagtulo ng kanyang mga luha sa papel. Ginagawang mansta ang itim na tinta. Ito ang pirma na tumapos sa kanyang buhay. Nang matapos ang lahat, 2 security guard ang marahas na humawak sa kanyang mga braso. Marco, please. Wag. Pagmamakaawa niya. Pero tinalikuran lang siya nito. Siya at si Tita Helen ay abala na sa pagbubukas ng isa pang bote ng champagne. Nagdiriwang, kinaladkad siya palabas ng sarili niyang bahay. Bawat hakbang ay isang pagtapak sa kanyang pagkatao. At pagkatapos, ang pagsara ng tarangkahan. Ang kalabog na iyon ang siyang sumira sa kanyang mundo. Ngayon narito siya, mag-isa sa gitna ng malakas na ulan. Wala siyang pera. Wala siyang cellphone. Wala siyang kahit sino. Ang pangakong walang hanggan ni Marco ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, isa palang kasinungalingan. Ang kwintas na diamante na nasa kanyang leeg ngayon ay parang isang kadena na sumasakal sa kanya. Sinubukan niyang humakbang, pero ang kanyang mga paa ay tila ayaw ng sumunod. Ang sakit, ang lamig, ang pagod. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang katawan sa basang semento bago siya tuluyang mawalan ng malay. Sa gitna ng nanlalabo niyang paningin, may isang bagay siyang naaninag, isang pares ng luma at gastadong sapatos ang huminto sa mismong tapat niya. Ibinaba ni Elias ang huling upuan sa ibabaw ng mesa bago pinatay ang ilaw sa karatulang kusina ni Elias. Tapos na ang isa na namang mahabang araw. Ang amoy ng pinaghalong suka, bawang at bagong saing na kanin ay nanunuot pa rin sa hangin. Isang amoy na para sa iba ay tahanan, ngunit para sa kanya ay isang paalala. Isang paalala ng lahat ng nawala bago tuluyang isara ang pinto. Saglit niyang sinulyapan ang pader sa tabi ng kahera. Nakasabit doon ang isang kupas na litrato sa loob ng isang simpleng frame na kahoy. Isang masayang pamilya. Nakangiti ang kanyang ama, si Mang Ricardo. Ang mga mata nito'y nangungusap ng pag-asa. Sa tabi nito, ang kanyang ina, si Aling Marisol, na may hawak na isang malaking sandok, ang reyna ng kanilang munting kusina. At sa pagitan nila, isang batang Elias na may malapad na ngiti, ang mundo niya ay buo pa. Hinaplos niya ang salamin ng litrato, partikular ang mukha ng kanyang ama. 20 taon na ang nakalipas, pero ang kirot ay sariwa pa rin, parang isang sugat na hindi kailanman naghilom. Pa, bulong niya sa hangin. Isang araw, hindi na niya tinapos. Paulit-ulit na lang ang pangakong iyon. Ikinandado niya ang pinto at sinimulan ang maikling paglalakad pauwi. Ang ulan kanina
ay isa na lamang ambon, pero sapat pa rin para mabasa ang kanyang buhok at balikat. Ang mga ilaw sa poste ay kumikinang sa basang kalsada. At doon, sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw, may nakita siyang tila isang bunton ng basura, isang figura ng tao na nakahandusay sa gilid ng daan. Sa una, gusto niya itong lagpasan. Gabi-gabi may mga ganitong tanawin sa Maynila. Hindi niya kayang tulungan ang lahat, ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Siguro dahil sa suot nito isang bestida na kahit basa at marumi ay halatang mamahalin. Lumapit siya, isang babae. Ang mukha nito ay nakatagilid at ang mahabang buhok ay nakakalat sa basang semento na parang itim na tinta. Nang hawiin niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito, biglang nanigas si Elias. Ang hininga niya ay tila nahinto sa kanyang lalamunan. Kilala niya ang mukhang ito. Nakikita niya ito sa mga magasin, sa telebisyon, sa mga balita tungkol sa matataas na lipunan. Ang perpektong mukha. Ang perpektong buhay. Si Lira Alcantara, isang Alcantara. Ang pangalan ay gumuhit ng galit sa kanyang puso, na parang isang matalim na kutsilyo. Ang pamilyang sumira sa lahat. Ang pamilyang naging dahilan ng pagbagsak ng negosyo ng kanyang ama, ng pagkakasakit nito, at ng maagang pagkamatay. Kusang umatras si Elias. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Karma, bulong niya sa sarili. Sa wakas, nakatikim din kayo. Tatalikod na sana siya. Iiwanan niya ang babae sa kanyang kapalaran. Ito ang nararapat sa kanila. Isang maliit na piraso ng hustisya para sa nawalang buhay ng kanyang ama. Ngunit nang akmang hahakbang na siya palayo, narinig niya itong umungol. Isang mahinang tunog ng paghihirap. At pagkatapos, nanginginig ito. Hindi lang dahil sa basang damit, kundi dahil sa matinding ginaw. Napamura si Elias sa kanyang isipan. Bakit hindi niya kayang maging kasing sama nila? Bakit sa kabila ng lahat ng galit na kinikimkim niya, may isang bahagi pa rin sa kanya na naaawa? Diyos ko, ano ba tong pinasok ko? Bulong niya habang marahan itong binuhat. Magaan ito, masyadong magaan. At sa ilalim ng artipisyal na ilaw ng poste, nakita niya ang mga pasa sa braso nito, mga pasa na tila galing sa marahas na pagkakahawak. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang karinderya, pasan-pasan ang babaeng kumakatawan sa lahat ng kanyang kinamumuhian. Hindi niya mapigilang isipin ang kabalintunaan ng lahat. Siya, si Elias Sandoval, ang nagliligtas sa isang Alcantara. Kung nakikita lang siya ng kanyang ama ngayon, dinala niya ito sa maliit na kwarto sa itaas ng kusina. Isang simpleng silid na may isang kama, isang maliit na aparador, at isang bintana na nakatanaw sa maingay na eskinita. Ito ang kanyang tahanan, maalinsangan. Simple. Ang kabaligtaran ng mansyon kung saan marahil ito nakatira. Maingat niya itong inihiga sa kama. Kumuha siya ng isang lumang tuwalya at marahang pinunasan ang mukha at mga braso nito. Pagkatapos ay kinumutan niya ito ng makapal na kumot. Umupo siya sa isang silya sa sulok, pinagmamasdan ito. Kahit sa gitna ng gusot nitong buhok at maruming damit, hindi maikakaila ang ganda nito. Pero sa ilalim ng gandang iyon, nakita niya ang bakas ng sakit, isang uri ng sakit na pamilyar sa kanya. Ang sakit ng pagkawala. Lumipas ang ilang oras. Ang ambon sa labas ay naging isang mahinang ulan ulit at pagkatapos, gumalaw si Lira. Dahan-dahan nitong iminulat ang kanyang mga mata. Sa una, pagkalito ang makikita sa mga ito. Pagkatapos ay takot. Mabilis itong napaupo. Ang mga mata ay nanlalaki habang sinusuri ang paligid. Ang mamahaling bestida sa isang simpleng kwarto. Ang tunog ng mga sasakyan sa labas. Nasaan ako? Ang nanginginig nitong tanong, ang boses ay paos. Tumayo si Elias mula sa kanyang kinauupuan sa dilim.
Napapitlag si Lira nang makita siya. "Sino ka?" "Kalma lang," sabi ni Elias. Ang boses ay walang emosyon. "Natagpuan kita sa kalsada." Walang malay. Tumingin si Lira sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay sa suot niyang damit na para bang sinusubukang alalahanin ang lahat. At nang magbalik ang alaala, isang alon ng pait at sakit ang dumaan sa kanyang mukha. Nakita ni Elias ang pagtulo ng mga luha mula sa mga mata nito. Gusto niyang magalit. Gusto niyang sabihin, "Buti nga sa'yo." Pero walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sinubukan ni Lira na tumayo, pero nanghihina pa rin siya. Napahawak siya sa dingding para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa kabuuan ng kwarto. Bawat detalye ay tila sinisiyasat. At pagkatapos, huminto ang kanyang tingin. Huminto ito sa pader sa tabi ng pinto, kung saan may isa pang kopya ng litrato ng pamilya Sandoval na nakasabit. Nanlaki ang mga mata ni Lira. Lumapit siya dito. Ang bawat hakbang ay mabagal at hindi sigurado. Tinitigan niya ang litrato. Ang masayang pamilya, ang batang Elias, ang kanyang mga magulang, at sa likuran, medyo malabo ngunit nandoon pa rin. Nakatayo kasama ng iba pang mga bisita sa isang lumang pagdiriwang ay ang kanyang ama. Isang nakababatang bersyon ng kanyang ama, si Don Ricardo Alcantara, na may isang ngiti sa labi. Isang ngiti na, para kay Lira ngayon, ay puno ng kasinungalingan at nagbabadyang panganib. Lumingon siya kay Elias. Ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang tanong. Bakit? Nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Bakit? Bakit nasa litrato ng pamilya mo si Mr. Alcantara? Ang tanong ni Lira ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin sa loob ng maliit na silid. Bakit? Bakit nasa litrato ng pamilya mo si Mr. Alcantara? Ang lamig sa boses ni Elias ay tila mas tumindi pa, sapat na para palamigin ang buong kwarto. Dahan-dahan itong lumingon mula sa pagkakatayo sa dilim. At sa pagsagap ng liwanag sa mukha nito, nakita ni Lira ang isang emosyon na hindi niya pa nakikita kanina. Purong galit. Isang galit na matagal nang kinikimkim. Hindi lang siya basta Mr. Alcantara sa pamilya namin, sagot ni Elias. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng pait. Siya si Don Ricardo Alcantara, ang pinakamatalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo ng tatay ko. Napahakbang paatras si Lira. Kakasosyo, isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Elias. Oo, kasosyo. Ganyan ang tawag nila sa isa't isa habang itinatayo ang maliit na kainan ng pamilya namin na balang araw ay pangarap nilang maging isang malaking kumpanya ng pagkain. Ang tatay ko ang may talento sa pagluluto. Ang tatay mo ang may talento sa panluloko. Ang mga salita ay tumama kay Lira na parang mga sampal. Hindi totoo yan. Ang papa ko, mabuting tao siya. Mabuti? Muling tumawa si Elias. At sa pagkakataong ito, may kasama ng sakit. Sabihin mo sa akin, Lira, saan galing ang nag-uumapaw ninyong yaman? Naitanong mo ba kung paano nagsimula ang Alcantara Group of Companies? Nagsimula yan sa isang maliit na kusina. Ang kusinang ito, nagsimula yan sa mga recipe ng nanay ko. Mga recipe na ninakaw ng tatay mo. Nagsimulang umiling si Lira. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tenga na para bang kaya nitong pigilan ang katotohanan. Hindi. Ipinagkatiwala ng tatay ko sa kanya ang lahat. Pagpapatuloy ni Elias, hindi na ito mapigilan. Ang mga sekreto ng pamilya, ang mga pangarap namin. At ano ang ginawa niya? Ginamit niya ang tiwalang yon para itulak palabas ang tatay ko. Para angkinin ang lahat, binangkrap niya kami. Kinuha niya ang lahat ng pinaghirapan namin hanggang sa wala nang natira. At ang tatay ko, hindi niya kinaya. Ang puso niya, bumigay na lang. Sa puntong iyon, bumagsak na
ang mga luha ni Lira, ang imahe ng kanyang ama, ang mapagmahal na ama na nagbabasa sa kanya ng mga kwento tuwing gabi, ang amang ipinagmamalaki niya sa buong mundo, ay unti-unting nadudurog sa kanyang isipan. Ang mga kwento ni Elias ay parang lason na sumisira sa bawat magandang alaala. Nagsisinungaling ka, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Gusto mo lang akong saktan dahil isa akong alkantara. Saktan? Lumapit si Elias. Ang mga mata ay nag-aapoy. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon? 10 taon ko nang pasan-pasan yan. Gabi-gabi. Kaya huwag mo akong sasabihan na gusto lang kitang saktan. Ang totoo, Lira, kung may hustisya sa mundong ito, dapat ay hinayaan na lang kitang mamatay sa ginaw dyan sa labas. Ang huling pangungusap ay tumagos sa puso ni Lira na parang isang malamig na bakal. Totoo, pwede niya iyong gawin, pero hindi niya ginawa. Sa kabila ng galit, tinulungan pa rin siya nito. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang lakas ay tuluyan nang nawala. Ang lahat ay kasinungalingan. Ang kanyang perpektong buhay, ang kanyang mapagmahal na asawa, ang kanyang tapat na tiyahin, at ngayon, pati na ang alaala ng kanyang ama. Wala nang natira. Isa siyang basurang itinapon sa kalsada, nagmamay-ari lamang ng isang damit na basang-basa at isang pusong durog-durog. Tinalikuran siya ni Elias, tila tapos na sa usapan. Umalis ka na pagkagising mo bukas, sabi nito nang hindi lumilingon. Ang mga salitang iyon ang gumising sa diwa ni Lira. Umalis? Saan siya pupunta? Wala siyang babalikan. Wala siyang patutunguhan. Kung aalis siya rito, ang kalye lang ang naghihintay sa kanya. Ang gutom, ang panganib, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong sa gitna ng kanyang pagdadalamhati. Hindi takot, hindi awa sa sarili, determinasyon. Ang determinasyong mabuhay. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin. Hindi ako aalis, sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Huminto si Elias at lumingon. Ang mukha ay nagtatanong. Wala akong babalikan, pag-amin ni Lira. Pero, nagpapasalamat ako sa ginawa mo. Niligtas mo ang buhay ko. Hayaan mo akong bayaran ka. Kumunot ang noo ni Elias. Bayaran? May pera ka ba? Umiling si Lira. Wala. Pero kaya kong magtrabaho. Isang sarkastikong ngiti ang muling lumitaw sa mga labi ni Elias. Magtrabaho? Anong alam mong gawin? Magsuot ng magagarang damit? Dumalo sa mga party? Hindi pinansin ni Lira ang pangiinsulto. Tumingin siya diretso sa mga mata nito. Hindi. Pero kaya kong matuto. Maghuhugas ako ng pinggan. Maglilinis ako ng sahig. Kahit ano, kahit anong ipagawa mo, gagawin ko. Parang awa mo na. Nakita ni Elias ang desperasyon sa mga mata nito. Ngunit may nakita rin siyang isang kislap ng katatagan na hindi niya inaasahan. Sandali itong nag-isip. Tinitimbang ang sitwasyon. Ang isang alkantara, nagmamakaawang maging tagahugas ng pinggan sa karinderya ng mga taong sinira nila. Mayroong isang malupit na kabalintunaan dito na hindi niya matanggihan. Pumunta ito sa isang aparador at may kinuha. Inihagis nito sa paanan ni Lira. Isang maruming puting apron. Bukas, 5:00 ng umaga. Huwag mo akong bibiguin. Pagkatapos ay lumabas na ito ng kwarto at isinara ang pinto. Iniwan si Lirang mag-isa kasama ang apron sa sahig at ang bigat ng isang bagong katotohanan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, bumaba na si Lira sa kusina. Ang amoy ng kape at sinangag ay sumalubong sa kanya. Nakita niya si Elias na abala na sa paghahanda. Hindi siya nito pinansin. May isang bundok ng mga maruruming plato, baso, at kaserola sa lababo mula sa nakaraang gabi. Iyon ang unang pagsubok sa kanya.
Kinuha niya ang apron, itinali sa kanyang baywang. Ang tela ay magaspang sa kanyang balat, isang paalala ng bago niyang katayuan. Binuksan niya ang gripo habang kinukuskus niya ang unang plato. Ang mga bula ng sabon ay humalo sa mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Bawat platong kanyang hinuhugasan ay simbolo ng bawat kasinungalingan sa kanyang buhay. Bawat basong kanyang binabanlawan ay pag-aalis sa lahat ng luho na dati niyang tinatamasa. Ang kanyang malalambot na kamay, na dati alahas lang ang hinahawakan, ay namumula na ngayon sa trabaho. Masakit, mahapdi, ngunit sa bawat platong nalilinis niya, may kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, may ginagawa siyang totoo. Ito ang kanyang unang hakbang. Ang unang hakbang sa apoy. Samantala, sa isang malamig at maluwag na opisina sa tuktok ng isang gusali sa Makati, nakaupo si Marco de Villa sa kanyang silyang gawa sa mamahaling katad. Tinitingnan niya ang tanawin ng syudad mula sa kanyang bintanang salamin. Isang baso ng alak ang nasa kanyang kamay. Isang lalaking nakasuot ng itim ang pumasok sa silid. "Sir," sabi nito. Hindi lumingon si Marco. "May balita na?" "Wala pa po, sir." Parang bulang naglaho. "Imposible yan," sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado ngunit may bahid ng panganib. "Isang babaeng lumaki sa yaman. Walang alam sa kalye. Hindi yan makakalayo." Humarap siya sa lalaki. Ang mga mata ay matalim. "Hanapin mo siya," utos niya. "Gusto kong malaman kung nasaan siya. Anong ginagawa niya? At gusto kong makasiguro na mananatili siyang basura sa lansangan habang buhay." Ang bawat araw para kay Lira, sakit sa kanyang mga paa, na hindi sanay sa maghapong pagtayo, sakit sa kanyang likod mula sa pagyuko para magpunas ng sahig, at higit sa lahat, sakit sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati pinakinis ng mamahaling lotion at pinalamutian ng mga singsing ay puno na ngayon ng mga kalyo at maliliit na sugat mula sa sabon at mainit na tubig. Ang halaga ng isang plato ng kanin, natutunan niya, ay sinusukat sa hapdi. Ang tanghalian ang pinakamatinding kalbaryo. Ang kusina ni Elias ay nagiging isang magulong mundo ng sigawan, kalansing ng mga kubyertos, at walang tigil na agos ng mga customer. Para kay Lira, ito ay isang sayaw na hindi niya alam ang mga hakbang. "Lira, order sa table 3!" sigaw ni Elias mula sa kusina. "Lira! Punasan mo yung natapong sabaw dito!" reklamo ng isang customer. "Lira, bilisan mo." Ang pangalan niya ay paulit-ulit na tinatawag. Bawat isa ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Tumatakbo siya, nanginginig ang mga kamay. Isang araw, sa gitna ng pinakaabalang oras, nangyari ang kanyang kinatatakutan. Habang bitbit ang isang tray na puno ng mga platong babasagin, isang bata ang biglang tumakbo at bumangga sa kanya. Nawalan siya ng balanse. Ang tray ay lumipad mula sa kanyang mga kamay. Crash! Ang tunog ng nabasag na pinggan ay umalingamngaw sa buong karinderya. Sa isang iglap, tumahimik ang lahat. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya kay Lira, na nakatayo sa gitna ng mga bubog. Ang mantsa ng adobo ay kumakalat sa sahig na parang dugo. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Gusto niyang magpalamon sa lupa. Mabilis na lumabas si Elias mula sa kusina. Ang mukha ay madilim na parang isang paparating na bagyo. Hindi nito tiningnan ang mga bubog. Sa kanya ito nakatingin. "Ano na namang katangahan to?" sabi nito. Ang boses ay mahina ngunit puno ng galit. Sapat na para marinig ng mga customer sa malapit. "Hindi ka ba marunong mag-ingat? O sadyang sanay ka lang na may ibang nagliligpit ng kalat mo?" "Sorry, hindi ko." "Tigilan mo yang sorry mo. Hindi mabubuo ng sorry mo yang mga plato." Sabi pa nito. "Kunin mo ang walis at dustpan."
At ibabawas ko yan sa unang sahod mo kung aabot ka man doon. Napakagatlabi si Lira para pigilan ang pag-iyak. Bawat salita ni Elias ay parang mga bubog na tumutusok sa kanyang dibdib. Habang nililinis niya ang sahig, naririnig niya ang bulungan ng mga tao. Naramdaman niya ang kanilang mga mapanghusgang tingin. Siya ang sentro ng kahihiyan. Nang matapos siya, tumakbo siya sa likod ng kusina, sa maliit na bodega, at doon ibinuhos ang kanyang mga luha. Ang hirap. Sobrang hirap. Hiya? Isang malumanay na boses ang pumutol sa kanyang pag-iyak. Pag-angat niya ng kanyang ulo, nakita niya ang isang matandang babae na may mabait na ngiti. Isa ito sa mga regular na customer. Si Nanay Fe. Okay ka lang? Tanong nito. Umiling lang si Lira. Umupo si Nanay Fe sa tabi niya sa isang sako ng bigas. Huwag mong masyadong dibdibin yung si Elias. Ganyan lang talaga yon. Mainit ang ulo. Pero mabait ang puso nun. Pero, ang tanga-tanga ko po. Wala akong ginawang tama. Lahat ng bagay, natututunan, sabi ni Nanay Fe, at hinawakan ang kamay ni Lira. Tingnan mo, sa pagbubuhat ng tray, dapat ang bigat ay nasa gitna. At kapag naglalakad ka, dahan-dahan lang, laging tingnan ang dinadaanan. Simple lang. Kailangan lang ng pasensya. Ang simpleng payo at ang kabaitan sa boses ni Nanay Fe ay parang isang patak ng ulan sa tigang na lupa. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanyang paghihirap, may isang taong kinausap siya nang hindi siya hinuhusgahan. Nang gabing iyon, pagkatapos ng serbisyo, si Lira na lang ang natira para tapusin ang paghuhugas ng mga huling plato. Pagod na pagod siya. At gutom. Hindi siya nakakain ng maayos mula pa kaninang umaga. Habang nagpupunas siya ng mga mesa, napansin niya ang isang plato sa sulok. May takip pa ito. Nang buksan niya, isang mainit-init pang sinangag na may pritong itlog at 2 piraso ng longganisa ang laman. Walang ibang tao sa kusina. Si Elias ay umakyat na sa kwarto nito kanina pa. Nag-aalangan man, umupo siya at nagsimulang kumain. Sa bawat subo, naramdaman niya ang panunumbalik ng kanyang lakas. Hindi niya alam kung para kanino ang pagkaing iyon. Pero sa puso niya, pakiramdam niya ay alam niya kung sino ang nag-iwan. Isang simpleng plato ng pagkain, ngunit para sa kanya, ito ay isang mensahe. Isang mensaheng kahit galit si Elias, nakikita pa rin nito ang kanyang pagod. Kinabukasan, may bagong pag-asa. Si Lira, mas maingat na siya, mas nakikinig, mas determinado. At sa pagtatapos ng linggo, habang nagliligpit siya ng isang mesa, iniabutan siya ng isang customer ng isang gusot na 20 pesos. Para sa'yo, Ineng. Ang sipag mo, sabi ng lalaki. Natigilan si Lira. Tinitigan niya ang pera sa kanyang palad. 20 pesos. Dati, hindi niya ito pupulutin kung makita niya sa daan. Pero ngayon, ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ito ang unang perang kinita niya mula sa sarili niyang pawis. Itinago niya ito sa kanyang bulsa, na parang isang kayamanan. Hawak-hawak niya ito buong araw. Ang papel na iyon ay isang patunay na kaya niya na may halaga siya. Gabi na nang matapos ang lahat ng gawain. Tahimik na ang kusina. Umakyat si Lira sa kanyang kwarto, ngunit narinig niyang may kausap si Elias sa telepono sa ibaba. Ang boses nito ay seryoso. Dahil sa pag-uusisa, huminto siya sa hagdanan para makinig. Hindi, maring sabi ni Elias. Hindi ko ibebenta, paulit-ulit ko nang sinabi sa inyo. May katahimikan. Tila nakikinig sa kausap. Wala akong pakialam kung gaano kalaki ang alok ninyo. Pagpapatuloy ni Elias, ang boses ay tumaas ng bahagya. Hindi ito tungkol sa pera. Ito na lang ang naiwan sa akin ni na mama at papa. Ang pamanang ito, ang hinding-hindi ko ipagbibili. Naramdaman ni Lira ang bigat sa bawat salita ni Elias.
Ang kusina ay hindi lang isang negosyo para dito. Ito ang koneksyon nito sa kanyang nakaraan. Ang huling piraso ng kanyang pamilya, akmang aakyat na sana si Lira nang marinig niya ang pagbabago sa tono ni Elias. Okay, attorney. Pag-usapan na natin ang isa pa, sabi nito. May progreso na ba? Anumang balita tungkol sa pagbubukas muli ng lumang kaso laban sa mga Alcantara? Natigilan si Lira sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas. Ang kaso laban sa mga Alcantara. Lumipas ang mga linggo. Para kay Elias, ang bawat araw ay isang laban sa pagitan ng kanyang galit at ng kanyang mga mata. Ang galit niya ay malinaw. Ito ang panggatong niya sa umaga. Ang dahilan kung bakit siya bumabangon bago pa man sumikat ang araw. Ito ang alaala ng kanyang ama, ang anino ng kanilang nawalang pangarap, at si Lira Alcantara, na ngayon ay nagwawalis ng sahig sa kanyang paanan, ang buhay na simbolo ng galit na iyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng ibang kwento. Nakikita niya kung paano hindi na nanginginig ang mga kamay ni Lira kapag may bit-bit na tray. Nakikita niya kung paano nito kabisado na ang mga order ng mga suki. Nakikita niya ang pagbuo ng mga kalyo sa mga palad nito, mga kalyong nagsasabing hindi ito sumusuko. Nakikita niya ang pagod sa mga mata nito sa pagtatapos ng araw, ngunit wala siyang nakikitang pagsisisi o pagrereklamo. Isang hapon, sa gitna ng abalang serbisyo, isang batang babae na mga 4 na taong gulang ang humiwalay sa kanyang ina at nagsimulang umiyak ng malakas sa gitna ng karinderya. Nagkatinginan ang mga customer, nag-init ang ulo ni Elias sa abala. Ngunit bago pa man siya makasigaw, nakita niya si Lira na lumuhod sa harap ng bata. Hindi niya ito pinagalitan. Hindi niya ito sinigawan para tumahimik. Hello? Malumanay na sabi ni Lira. Ang boses ay singlambing ng isang oyayi. Nawawala ka ba? Huwag kang mag-alala. Hahanapin natin si nanay mo. Kinuha ni Lira ang isang malinis na basahan at pinunasan ang mga luha sa pisngi ng bata. Pagkatapos, itinuro niya ang isang garapon ng candy sa counter. Gusto mo? Basta promise mo, pag nakita na natin si nanay. Ngingiti ka na, okay? Napatigil sa pag-iyak ang bata at tumango. At sa loob lang ng ilang minuto, natunton nila ang nagpapanik na ina. Ang pasasalamat sa mukha ng ginang ay hindi matatawaran. Mula sa kanyang pwesto sa kusina, pinanood ni Elias ang buong pangyayari. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita si Lira Alcantara, ang anak ng kanyang kaaway. Ang nakita niya ay isang babaeng may busilak na puso. Isang gabi, pagkatapos magsara, naabutan ni Elias si Lira sa kusina na nakatitig sa isang kawali. Sinusubukan nitong magluto ng adobo base sa mga naaalala niya sa pagmamasid dito. Pero ang resulta ay malayo sa itsura at amoy ng adobo ng kusina. Anong ginagawa mo? Tanong ni Elias. Nakasandal sa hamba ng pinto. Nagulat si Lira. Sorry. Gusto ko lang sanang matuto. Para hindi lang ako tagalinis. Lumapit si Elias at sinilip ang kawali. Sumimangot ito. Sunog ang bawang. At kulang yan sa suka. Akala ni Lira ay pagagalitan na naman siya. Ngunit sa halip, kinuha ni Elias ang isang apron. Kung gagawin mo yan, gawin mo ng tama, sabi nito. Ang adobo ng pamilya Sandoval, hindi minamadali. Sa sumunod na oras, ang kusina ay naging isang silid-aralan. Itinuro ni Elias kay Lira ang bawat sikreto. Ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga sangkap, ang eksaktong init ng apoy, ang paraan ng pagpapakulo para manuot ang lasa hanggang sa buto. Ito ang recipe ni Mama, sabi ni Elias. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Ang sabi niya, ang sikreto ay wala sa sangkap, kundi nasa puso. Dumating sila sa punto kung saan kailangan ng haluin ang karne,
Ganito, sabi ni Elias, at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Lira na nakahawak sa sandok para igiya ito. Sa pagdampi ng kanilang mga balat, isang kuryente ang tila dumaloy sa pagitan nila. Biglang tumahimik ang mundo. Ang tanging naririnig na lang nila ay ang mahinang pagkulo ng adobo at ang kalabog ng sarili nilang mga puso. Ang kamay ni Lira, na dati naisip ni Elias na malambot, ay magaspang na ngayon dahil sa trabaho. Ngunit may init ito. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Agad na binawi ni Elias ang kanyang kamay. Tila napaso. Umiwas siya ng tingin. Bumalik ang pagkailang. Ganyan. Hayaan mo lang kumulo. Kinabukasan, isang lalaking nakabarong ang pumasok sa kusina. Si Attorney Reyes, ang abogado ni Elias. Umupo sila sa isang mesa sa sulok. May update ako sa kaso. Nakita ni Elias si Lira na nagpupunas ng kalapit na mesa. Alam niyang nakikinig ito. Attorney? Sabi ni Elias na medyo naiilang. Lumingon siya kay Lira. Si Lira pala. Nagtatrabaho dito. Isang tipid ng ngiti lang ang ibinigay ni Lira bago nagpatuloy sa ginagawa, ngunit nakita ni Elias ang sakit sa mga mata nito. Nasasaktan ito na marinig ang tungkol sa kaso laban sa sarili nitong pamilya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elias ang kirot ng konsensya. Nang makaalis ang abogado, umakyat si Elias sa kanyang silid. Gulong-gulo ang isip niya. Ang plano niyang paghihiganti na dati napakalinaw ay unti-unting lumalabo. Binuksan niya ang isang lumang baul na puno ng mga gamit ng kanyang ama. Hinahanap niya ang anumang bagay na magpapaalala sa kanya kung bakit siya nagsimula isang bagay na magpapatigas muli sa kanyang puso. At natagpuan niya ito. Isang maliit, itim na notebook. Ang diary ng kanyang ama. Umupo siya sa gilid ng kama at binuklat ang mga pahinang naninilaw na. Nabasa niya ang mga entry tungkol sa mga pangarap nito para sa kusina. Nabasa niya ang tungkol sa paghanga nito kay Don Ricardo Alcantara. At pagkatapos, nabasa niya ang mga huling entry, puno ng sakit at pagkadismaya. Isang pangungusap ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang entry na isinulat ilang linggo bago ito atakihin sa puso. Hindi ko akalain na magagawa ito sa akin ni Ricardo. Ang masakit pa, tinulungan pa siya sa panloloko ng sarili naming kamag-anak, isang De Villa na matagal nang may inggit sa aming pamilya. De Villa. Paulit-ulit na umikot ang pangalang iyon sa isip ni Elias. De Villa. Marco De Villa. Ang asawa ni Lira. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Elias. Ang lahat ng paghanga, ang lahat ng namumuong pagtingin niya kay Lira ay biglang natabunan ng isang madilim na ulap ng pagdududa. Dahan-dahan siyang tumayo at dumungaw sa bintana. Mula doon, tanaw niya ang loob ng kusina. Nakita niya si Lira, pagod ngunit maingat pa ring nililinis ang huling mesa. Inaayos ang mga silya para sa kinabukasan. Ngunit hindi na ang masipag na babae ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay isang kasinungalingan, isang pain. Posible kayang parte siya ng lahat ng ito? Posible kayang ang pagpapakasal niya kay Marco De Villa ay hindi lang nagkataon? Ang hinala ay parang isang ahas na nagsimulang pumulupot sa kanyang puso, mahigpit at nakamamatay. Ang hinala ni Elias ay isang lason na dahan-dahang kumalat sa mga sumunod na araw. Naging malamig muli ang pakikitungo niya kay Lira. Mas malala pa kaysa noong una. Bawat galaw nito, bawat salita, ay kanyang pinagdududahan. Ang mga sandali ng paglalapit nila sa kusina ay tila isang panaginip na lang. Naramdaman ni Lira ang pagbabago. Ang init na nagsimulang mamuo sa pagitan nila ay biglang naglaho, napalitan ng isang pader ng yelo. Hindi niya maintindihan kung bakit. May nagawa ba siyang mali? Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili, ngunit wala siyang makitang sagot. May problema ba, Elias? Lakas loob niyang tanong,
Isang gabi habang nagliligpit sila. Wala. Maikling sagot nito. Hindi man lang siya tinitingnan. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Ang sakit ng mga salitang iyon ay mas matindi pa kaysa sa kahit anong sigaw. Ngunit sa kabila ng pag-iwas ni Elias, may isang bagay na hindi nito mapigilan ang katotohanang mas nagiging mahusay si Lyra sa kanyang ginagawa. At may isang bagay din na hindi mapigilan ni Lyra, ang pagnanais na malaman ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pamilya at kay Marco. Isang gabi, nang sigurado siyang tulog na si Elias, dahan-dahan siyang pumasok sa maliit na opisina sa likod ng kusina kung saan itinatago ni Elias ang mga dokumento. Ang puso niya ay kumakabog sa takot at kaba. Mali ang ginagawa niya, pero pakiramdam niya ay wala na siyang pagpipilian. Binuksan niya ang ilaw sa desk at nakita ang folder ng kaso. Sandoval versus Alcantara. Nanginginig ang mga kamay na binuklat niya ito. Mga lumang kontrata, mga bank statement, mga legal na sulat. Ang karamihan ay hindi niya maintindihan. Ngunit may isang dokumento na nakakuha ng kanyang pansin. Isang listahan ng mga dating empleyado at kasosyo ng Sandoval Foods. At doon, sa dulo ng listahan, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan, Helen Reyes. Ang pangalan ng kanyang tita Helen bago ito makapag-asawa. Nakasulat sa tabi nito, bookkeeper. Si Tita Helen ang nagtrabaho para sa mga Sandoval. Bakit hindi niya ito nabanggit kailanman? Habang abala siya sa pagbabasa, hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto. Anong ginagawa mo dito? Ang malamig na boses ni Elias ay nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Napatalon siya sa gulat at nabitawan ang mga papel. Nakatayo si Elias sa may pinto. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at hinala. Nagnanakaw ka ng impormasyon? Para kanino? Para kay Marco de Villa? Hindi. Nagkakamali ka, depensa ni Lyra. Sinusubukan ko lang maintindihan. Nakita ko ang pangalan ni Tita Helen. Kaya pala, sabi ni Elias, puno ng pangungutya. Ang buong pamilya pala ninyo ay sangkot sa panlolokong ito. Hindi mo naiintindihan, sigaw ni Lyra. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo. Tinraidor din nila ako. Inagaw nila ang lahat sa akin. Pareho lang tayo ng pinagdadaanan, Elias. Pareho? Lumapit si Elias. Ang mukha ay 1 pulgada na lang ang layo sa kanya. Huwag mo akong itulad sa'yo. Alam ko kung sino ang mga kaaway ko. Ikaw? Nagpapanggap kang biktima. Pero asawa ka pa rin ng isa sa kanila. Ang akusasyon ay sumaksak ng malalim sa puso ni Lyra. Sa halip na matakot, isang tapang na hindi niya alam, nataglay niya ang lumabas. Kung ganyan ang tingin mo sa akin, sige, sabi niya, pinupunasan ang kanyang mga luha. Pero, tulungan mo akong patunayan na nagkakamali ka. Tulungan mo akong hanapin ang katotohanan. Pareho nating gustong malaman kung ano talaga ang koneksyon ni Marco sa lahat ng ito. Natigilan si Elias sa sinabi ni Lyra. Nakita niya ang katapatan sa mga mata nito. Isang katapatan na sumisigaw na totoo ang kanyang sinasabi. Sa mga sumunod na gabi, ang maliit na opisina ay naging kanilang headquarters. Sa ilalim ng isang mahinang bumbilya, pinagtagpi-tagpi nila ang mga piraso ng puzzle. Si Lyra, sa kanyang kaalaman sa mga galaw sa mataas na lipunan, at si Elias, sa kanyang determinasyon at mga lumang koneksyon ng kanyang ama. Gabi-gabi, ang kanilang pagod ay naghahalo sa pag-asa. Ang pader ng yelo sa pagitan nila ay unti-unting natutunaw. Napapalitan ng respeto at pagtutulungan. Minsan, sa sobrang pagod, nakakatulog si Lyra sa mesa at kinukumutan siya ni Elias ng kanyang jacket. Minsan naman, si Elias ang nakakatulog. At pinagmamasdan siya ni Lyra. Pinag-aaralan ang bawat guhit ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sa tulong ni Attorney Reyes, nakakuha sila ng isang lead, isang record ng transaksyon sa bangko
na ginawa ni Marco na nagpapakita ng malaking paglilipat ng pera sa isang probinsya sa timog, isang lugar na walang kinalaman sa negosyo ng Alcantara. Bakit siya magpapadala ng pera doon? Tanong ni Lira. Iyon ang aalamin natin, sagot ni Elias. Ipinadala ni Attorney Reyes ang isang investigador sa probinsyang iyon. At pagkatapos ng ilang araw ng paghihintay na puno ng kaba, dumating ang tawag. Gabi noon, at magkasama silang dalawa sa opisina. Naka-loudspeaker ang telepono. Attorney, may nahanap kami, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang birth certificate mula sa isang maliit na munisipyo dito. Kaninong pangalan? Tanong ni Elias. Ang boses ay nanginginig sa antisipasyon. Marco Sandoval de Villa. Natigilan sina Lira at Elias. Sandoval? Ulit ni Lira. Opo. Sabi niya, investigador. Ang pangalan, NJ, ina, ay Leticia Sandoval, pinsang buo ni Ricardo Sandoval. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nakabibingi. Ang buong mundo ni Lira ay tila huminto. Si Marco ay isang Sandoval ang ibig sabihin. Nagsimulang magsalita si Elias, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang pagpapakasal niya sa iyo, ang pagkuha niya sa kumpanya, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay paghihiganti. Dugtong ni Lira. Ang kanyang puso ay dinudurog ng katotohanan. Isang paghihiganti sa dalawang pamilya, sa mga Alcantara na kumuha raw ng negosyo, at sa mga Sandoval na marahil ay tingin niya ay tumalikod sa kanila. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan. Ang galit ni Marco, ang pakikipagsabwatan nito kay Tita Helen, ang tindi ng kanyang panloloko. Ito ay isang plano na dekada ang binuno, isang ahas na matagal naghintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Habang pinoproseso nila ang nakagugulat na katotohanan, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa pinto ng kusina. Sinundan ito ng isa pa. May pilit na nagbubukas. Nagkatinginan sina Lira at Elias. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Dahan-dahan, bumukas ang pinto ng karinderya. Isang anino ang pumasok mula sa dilim ng kalye. At nang tumama dito ang liwanag mula sa poste sa labas, ang anyo nito ay naging malinaw. Nakatayo doon si Marco de Villa. Nakangiti, isang ngiting malamig at puno ng tagumpay. Hello, mahal ko, sabi nito. Ang tingin ay nakapako kay Lira na nakasuot ng maruming apron. Mukhang nakahanap ka na ng bagong buhay. Sayang lang, dahil malapit nang matapos ang laro, ang presensya ni Marco sa loob ng kusina ni Elias ay parang isang malamig na hangin na pumasok at pumuno sa bawat sulok. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang mga ito ay nanatiling malamig, matalim, at puno ng panunuya habang tinitingnan si Lira mula ulo hanggang paa. Impressive, sabi ni Marco. Pumapalakpak ng dahan-dahan. From a princess in a mansion to a maid in this dump. Bagay sa'yo. Otomatikong humakbang si Elias. Itinatago si Lira sa kanyang likuran. Ang kilos na iyon ay simple. Ngunit para kay Lira, ito ay isang pader na nagsasabing hindi siya nag-iisa. Anong kailangan mo dito, De Villa? Tanong ni Elias. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. O dapat ba'y Sandoval ang itawag niya dito? Ang pagpipigil sa kanyang galit ay tila isang bulkan na malapit ng sumabog. Tumawa si Marco. Relax, pinsan. Hindi ako naparito para makipag-away. Naparito lang ako para magbigay ng isang munting babala. Diretso itong tumingin kay Lira, na para bang wala si Elias doon. Nakarating sa akin na may mga bagay kayong hinahalungkat, mga bagay na dapat ay matagal nang nakalibing. I'm telling you now, Lira. Stop. Itigil nyo na yan habang maaga pa.
Bakit, Marco? Natatakot ka ba? Sagot ni Lira. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may tapang. Natatakot ka bang malaman ng lahat ang totoo? Na isa ka ring Sandoval na nagtraidor sa sarili mong kadugo? Ang ngiti ni Marco ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang nakakatakot na itsura. Tumahimik ka. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. Habang kayo ng ama mo ay nagpapakasasa sa yaman, ang pamilya ko ay nagdusa. Itinuring kaming basura ng sarili nating kamag-anak. Hindi yan totoo, sigaw ni Elias. Ang ama ko, tinulungan niya ang lahat ng kamag-anak namin hanggat kaya niya. Hindi sapat! Dagok ni Marco. Hindi niya kami binigyan ng nararapat sa amin. Kaya kinuha ko. Kinuha ko ang para sa Alcantara. At kukunin ko rin ang dapat ay para sa akin mula sa mga Sandoval. At walang sino man, lalo na kayong dalawa, ang makakapigil sa akin. Muli itong tumingin kay Lira. May natitira pa akong konting awa para sa'yo, Lira, dahil sa naging papel mo sa plano ko. Kaya heto ang huling pagkakataon mo. Umalis ka na. Magtago ka sa isang malayong lugar kung saan hindi na kita makikita. Pero kapag pinagpatuloy niyo pa ito, humakbang ito palapit at bumulong. Sisiguraduhin kong ang basurahang ito ang magiging libingan ninyong dalawa. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palabas na para bang walang nangyari, iniwan ang isang mabigat at nakakalasong katahimikan. Kinabukasan, nagsimula ang gulo. Isang grupo ng mga health inspector ang biglang dumating sa kusina sa gitna ng abalang tanghalian. Bawat sulok ay siniyasat. Bawat kaldero ay tiningnan. Naghanap sila ng mga butas na hindi naman umiiral. Naglista ng mga paglabag na gawa-gawa lang. May mga reklamo kaming natanggap, sabi ng pinuno ng grupo. Isang lalaking may malaking tiyan at mayabang na itsura. Maraming paglabag. Kailangan naming pansamantalang isara ang lugar na ito. Ano? Wala kayong karapatan. Malinis ang kusina ko. Protesta ni Elias. Ngunit wala siyang nagawa. Isang malaking karatula na may nakasulat na closed ang idinikit sa pinto ng kusina. Ang mga customer ay pinalabas. Ang pinagkukunan ng kabuhayan ni Elias ay biglang pinatay. Ang mga sumunod na araw ay isang bangungot. Ang mga supplier ng karne at gulay na matagal nang nagsusupply sa kanila ay biglang tumawag. Pasensya na, Elias, sabi ni Mang Tony. Ang kanyang suki sa baboy, pero may bago ng kumontrata sa akin. Exclusive. Hindi na kita pwedeng bentahan. Isa-isa. Lahat sila ay umatras. Ang pera ni Marco ay parang isang pugita. Ang mga galamay nito ay umaabot sa lahat. Sinasakal ang anumang daan para makahinga sila. Ang stress at kawalan ng pag-asa ay nagsimulang mag-iwan ng lamat sa pagitan ni Lira at Elias. Ang kanilang pinagsamahan na nabuo sa pagtutulungan ay sinusubok ngayon ng takot at pagdududa. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang araw ng pagkabigo, hindi na napigilan ni Elias ang kanyang sama ng loob. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Sabi niya, sinipa ang isang silya. Simula nang dumating ka dito, puro kamalasan na lang ang dala mo. Natigilan si Lira. Ang mga salita ay tumusok sa kanya na parang mga karayom. Elias, hindi mo yan sinasadya. Hindi ba? Tingnan mo ang paligid mo, Lira. Sigaw ni Elias, iginagala ang kanyang mga kamay. Sarado ang kusina. Walang laman ang mga kaldero. Baon na ako sa utang. Lahat ng ito nagsimula dahil sa'yo. Dahil sa gulo ng pamilya mo at ng asawa mo. Gusto ko bang mangyari to? Sa tingin mo ba, masaya ako na nakikita kang nahihirapan? Ganting sigaw ni Lira. Ang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang mga pisngi. Ginagawa ko ang lahat para tumulong. Ang tulong mo. Ang tulong mo ang nagdala kay Marco dito. Sana pala, hinayaan na lang kita sa kalsada. Ang huling pangungusap
ay binitawan na. Ang pinakamasakit na salitang maaaring sabihin ni Elias, katahimikan. Tumalikod si Lyra, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang sakit ay napakalalim, na tila hindi na siya makahinga. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Kinuha niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang iilang damit at naglakad palabas ng pinto. Naiwan si Elias na nakatayo sa gitna ng walang laman na karinderya. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, doon lang niya napagtanto ang bigat ng kanyang mga sinabi. Ang galit niya ay parang isang lason na hindi lang ang kaaway niya ang sinasaktan, kundi pati na rin ang mga taong mahalaga sa kanya. Tumakbo siya palabas. Nakita niya si Lyra na naglalakad sa ilalim ng ulan. Walang direksyon, ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. "Lyra!" Sigaw niya. Huminto ito ngunit hindi lumingon. "Lyra, sorry," sabi niya nang makalapit. Hindi ko sinasadya yon. Nadala lang ako ng galit, pero sinabi mo." Sagot ni Lyra. Ang boses ay basag. "At iyon ang totoo. Pabigat lang ako sa'yo. Ako ang dahilan ng lahat ng ito." Hinawakan ni Elias ang kanyang braso at pilit itong iniharap sa kanya. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa mga mata nitong puno ng luha. Hindi yan totoo," sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Kasama kita sa laban na to. Hindi kita iiwan. Hindi na ulit." At sa gitna ng ulan, sa harap ng nakasarang pinto ng kanilang pag-asa, niyakap niya ito. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanilang kalbaryo. Kinabukasan, isang sulat ang dumating para kay Elias, galing sa korte. Binuksan niya ito, at ang kanyang mukha ay namutla. "Ano yan?" tanong ni Lyra. "Isang demanda," sagot ni Elias. Ang boses ay walang buhay. "Kinakasuhan ako ni Marco dahil sa mga investigador na pinadala natin. Libel, slander, defamation." Ginamit ni Marco ang sarili nilang mga galaw laban sa kanila. Ang kanilang paghahanap ng katotohanan ay pinalabas niyang isang malisyosong pag-atake. Sila ngayon ang nasa depensa. Sila ngayon ang mukhang masama. Ang pader na gawa sa kasinungalingan ni Marco ay tila hindi matitibag at sila ay nakakulong sa loob nito. Ang araw ng unang pagdinig sa korte ay mainit at maalinsangan na tila nakikisimpatya sa bigat na nararamdaman ni Lyra at Elias. Sa loob ng silid hukuman, ang lamig ng aircon ay hindi sapat para pawiin ang kaba sa kanilang mga dibdib. Nasa kabilang panig si Marco, nakasuot ng isang mamahaling suit, kalmado at kampante. Katabi niya ang isang pangkat ng mga magagaling na abogado. Ang kanilang mga mukha ay parang mga batong hindi matinag. Sa kanilang panig, tanging si Attorney Reyes lang ang kasama nila. Isang matandang abogadong may mabuting puso, ngunit limitado ang yaman at impluwensya. Ang nangyari sa loob ay isang mabilis at brutal na pagdurog. Ang mga abogado ni Marco ay naglabas ng mga dokumento, mga pekeng testimonya, at mga teknikalidad na hindi nila kayang labanan. Ang kanilang mga ebidensya, na tila napakalakas sa kanilang mga mata, ay pinagmukhang tsismis at malisyosong haka-haka. Ang hukom, na tila mas nakikinig sa kabilang panig, ay mabilis na nagpasya. The court finds probable cause. Deklara ng hukom, ang kanyang boses ay walang emosyon. The case for libel will proceed to trial. Natalo sila sa unang yugto. Isang maliit na hakbang sa mahabang proseso ng korte. Ngunit para sa kanila, ito ay parang isang hatol ng kamatayan. Nangangahulugan ito ng mas malaking gastos sa abogado, mas maraming oras na masasayang, at mas matinding panggigipit mula sa kampo ni Marco. Paglabas nila ng korte, ang mga kamera at reporter na naghihintay ay agad na dumumog kay Marco. "Mr. De Villa,
Anong masasabi niyo sa mga akusasyon laban sa inyo? Ngumiti si Marco sa mga kamera. Isang ngiti ng isang biktima. Nakakalungkot po. It's a clear case of harassment. Isang desperadong pag-atake mula sa mga taong inggit sa tagumpay ng Alcantara Group. Ngunit nagtitiwala po ako sa ating hustisya. Habang si Marco ay nagpapabango ng kanyang pangalan, sina Lira at Elias ay tahimik na dumaan sa gilid, hindi pinapansin, na parang mga anino. Ang masamang balita ay hindi natapos doon. Kinabukasan, isang opisyal mula sa bangko ang dumating sa kusina. May dala itong isang makapal na sobre, isang foreclosure notice. Ang mga utang na naipon ni Elias dahil sa pagkakasara ng karinderya ay hindi na niya nababayaran. Binibigyan sila ng bangko ng 1 buwan para bayaran ang lahat. Kung hindi, kukunin na nila ang kusina. Ang kusina. Ang huling pamana ng kanyang mga magulang, ang nag-iisang bagay na ipinaglalaban niya. Ngayon, mawawala na rin. Sa desperasyon, naisip ni Lira ang isang huling paraan, ang kanyang tita Helen. Sa kabila ng lahat ng ginawa nito, may isang maliit na bahagi sa puso ni Lira na umaasang may natitira pa itong konsensya. Pinuntahan niya ang dating mansyon. Ang mga security guard, sa utos ni Marco, ay hindi siya pinapasok, kaya't naghintay siya sa labas, sa ilalim ng init ng araw, hanggang sa lumabas ang sasakyan ng kanyang tiyahin. Hinarang niya ito. Bumaba ang bintana ng kotse. "Anong ginagawa mo dito?" "Gumagawa ka ng eksena." Malamig na sabi ni Tita Helen. "Tita, parang awa niyo na." Pagmamakaawa ni Lira, ang mga luha ay nag-uunahan sa pagpatak. "Itigil niyo na to. Alam kong may kinalaman ka sa lahat. Bawiin niyo ang mga sinabi niyo. Sabihin niyo ang totoo. Para sa alaala ni Mama." "Tita, nagmamakaawa ako." Tinitigan siya ni Tita Helen. Ang mukha ay walang bakas ng kahit anong emosyon. Pagkatapos ay sinabi nito ang mga salitang tuluyang dumurog sa anumang natitirang pag-asa ni Lira. "Alam mo, Lira, ang nanay mo ay isang santa. Laging perpekto, laging tama. At ikaw, ganyang-ganyan ka rin. Nakakasuka. Masaya akong nakikita kang nagkakaganyan. Diyan ka nababagay. Sa putik." Kasama ng mga basura, itinaas nito ang bintana at umalis ang sasakyan. Iniwan si Lirang nakaluhod sa semento, basag at talunan. Ang huling hibla ng kanyang nakaraan ay pinuputol na rin. Gabi na nang bumalik siya sa kusina. Naabutan niya si Elias na nakaupo sa dilim, sa gitna ng mga nakataob na silya. May isang bote ng alak sa kanyang tabi. Halos wala ng laman. Ang amoy ng alak at kabiguan ay bumalot sa buong lugar. "Umalis ka na, Lira," sabi ni Elias. Hindi siya tinitingnan. Ang boses nito ay garalgal at walang buhay. "Elias, umalis ka na," ulit nito. "Habang may pagkakataon ka pa, ligtas mo na ang sarili mo. Ako na ang bahala dito. Ako na ang tatapos nito. Hindi kita iiwan." "Bakit?" "Dahil naaawa ka sa akin?" Tumayo ito. Ang galit ay bumalik. "Tingnan mo ako. Tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Isang talunan. Mawawala na ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko dahil sa'yo. Isa kang kamalasan, Lira. Isang sumpa." Alam ni Lira na ang alak at sakit ang nagsasalita. Ngunit bawat salita ay tumatagos pa rin. Ito na iyon. Ito na ang dulo. Nawala na ang lahat. Natalo na sila. Sinira niya hindi lang ang sarili niyang buhay, kundi pati na rin ang buhay ng taong nag-iisang tumulong sa kanya. Napayuko si Lira. Ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Talo na sila. Talo na talaga. At sa gitna ng pinakamadilim na sandaling iyon, sa gitna ng pagtanggap ng pagkatalo, isang maliit na alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang alaala mula sa kanyang pagkabata. Ang kanyang ama, ang opisina nito sa kanilang bahay. Ang kanyang ama ay may isang ugali,
Kapag may mga importanteng bagay, hindi ito nagtitiwala sa bangko. Sinasabi nitong ang papel ay maaaring masunog, ang digital ay maaaring mabura, ngunit ang bakal ay mananatili. Ang bakal, ang malaki at lumang bakal na safe na nakatago sa likod ng isang painting sa opisina nito. Isang safe na hindi niya kailanman nakitang binuksan, ngunit alam niyang nandoon. Sabi ng kanyang ama, iyon daw ang kahon ng mga sikreto nila, isang birong pambata na ngayon ay biglang nagkaroon ng isang nakakatakot na kahulugan. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang mga luha ay tumigil sa pagpatak. Napalitan ito ng isang bagong kislap, isang manipis na sinulid ng pag-asa. Lumingon siya kay Elias, na nakaupo na ulit at nakayuko talunan. Elias! Sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit may bagong determinasyon. Ano na naman? Sa tingin ko. Huminga siya ng malalim. Sa tingin ko alam ko na kung nasaan ang huling ebidensya. Ang plano ay simple, desperado, at lubhang mapanganib. Sigurado ka ba dito, Lira? Tanong ni Elias sa pang-10 beses. Nakaupo sila sa loob ng isang luma at kinakalawang na owner-type jeep na ipinahiram ng kaibigan ni Elias. Nakaparada sila sa isang madilim na eskinita, ilang kanto mula sa mansyon ng mga Alcantara. Hindi. Pag-amin ni Lira, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa malamig na manibela. Pero wala na tayong ibang pagpipilian. Ito na ang huling barahan natin, Elias. Tinitigan siya ni Elias. Ang babaeng nakilala niya na umiiyak sa gilid ng kalsada ay malayo na sa babaeng katabi niya ngayon. Ang takot sa mga mata nito ay nandoon pa rin, ngunit natatabunan na ito ng isang determinasyong hindi matitinag. Tumango si Elias. Magkasama sila dito. Hanggang sa huli, ang gabi ay malalim na. Ang ulan ay muling bumubuhos, na tila kakampi nila. Itinatago ang kanilang bawat galaw sa ilalim ng ingay at dilim. Ayon sa impormasyong nakuha ni Lira mula sa isang dating katulong na tapat pa rin sa kanya, si Marco at Tita Helen ay nasa isang business trip sa Cebu. Ito na ang kanilang pagkakataon. Iniwan nila ang jeep at maingat na naglakad palapit sa matataas na pader ng mansyon. Alam ni Lira ang bawat sulok ng lugar na ito. Kabilang na ang isang maliit na pinto sa likurang bahagi ng hardin na laging may sira ang kandado. Ang pagpasok sa sarili niyang tahanan na parang isang magnanakaw ay isang kakaibang pakiramdam. Ang bawat halaman sa hardin, ang bawat batong kanyang tinatapakan ay may dalang alaala. Ngunit ang mga masasayang alaala ay nababahiran na ngayon ng sakit ng katrayduran. Maingat nilang binuksan ang pinto sa kusina at pumasok. Ang loob ng bahay ay tahimik at madilim. Tanging ang mahinang tunog ng kanilang paghinga at ang kalabog ng kanilang mga puso ang maririnig. Sa itaas, sa opisina ni Papa, bulong ni Lira. Dahan-dahan silang umakyat sa engrandeng hagdanan. Bawat anino ay tila isang kalaban. Bawat alingaw-ngaw ay nagpapatindig ng kanilang mga balahibo. Narating nila ang pinto ng opisina. Nakalock, ngunit alam ni Lira kung saan itinatago ng kanyang ama ang duplicate na susi sa ilalim ng isang maluwag na piraso ng parquet floor sa tapat ng pinto. Nang makapasok sila, ang amoy ng lumang libro at leather ay sumalubong sa kanila. Ang lahat ay nasa ayos pa rin, kung paano niya ito huling natatandaan. Tila isang museo ng kanyang nakaraan. Lumapit si Lira sa pader, kung saan nakasabit ang isang malaking painting ng isang tanawin sa probinsya. Sa likod nito, sabi niya, magkatulong nilang ibinaba ang mabigat na painting at tumambad sa kanila ang isang itim at makapal na pintuan ng bakal. Ang safe. Mas malaki ito kaysa sa kanyang naaalala. Paano natin yan bubuksan? Tanong ni Elias. Ang kombinasyon. 9. Pumikit si Lira, pilit na inaalala ang mga biruan nila ng kanyang ama. Palagi niyang sinasabi na ang pinakamahalaga sa kanya
ay tatlong bagay: ang kanyang negosyo, ang kanyang asawa, at ang kanyang nag-iisang anak. Lumuhod siya sa harap ng safe. Sinubukan niya ang petsa kung kailan itinatag ang Alcantara Group. Sinubukan niya ang kaarawan ng kanyang ina. At sa huli, sinubukan niya ang sarili niyang kaarawan. Click! Isang mahinang tunog ang kanilang narinig. Bumukas ang safe. Nagkatinginan sila ni Elias, hindi makapaniwala. Ang loob ng safe ay hindi puno ng pera o alahas. Puno ito ng mga dokumento, mga folder. Habang hinahanap nila ang anumang bagay na may kinalaman kay Marco, isang maliit na itim na ledger ang nahulog mula sa isa sa mga folder. Pinulot ito ni Lyra. Sa pabalat, nakasulat ang pangalan ni Marco. Binuklat niya ito. Ito na iyon. Ang talaan ng lahat ng mga transaksyon ni Marco. Ang mga bank account sa ibang bansa. Ang mga paglilipat ng pera mula sa kumpanya papunta sa kanyang mga personal na account. Ang mga pangalan ng mga taong kanyang sinuhulan. Ito ang ebidensya, ang hindi matatawarang katibayan ng kanyang pandaraya. Nakuha natin. Bulong ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Ngunit may isa pang bagay sa loob ng safe. Isang sobre na nakapatong sa ibabaw ng lahat na may nakasulat na pangalan niya. Para sa aking Lyra. Nanginginig na binuksan ni Lyra ang sobre. Isa itong sulat kamay. Ang sulat ng kanyang ama. Mahal kong Lyra, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. O marahil, nalaman mo na ang mga bagay na pilit kong itinago. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Totoo ang sinasabi ng mga Sandoval. Nagkamali ako. Nas-blinded ako sa ambisyon. Kinuha ko ang hindi sa akin. At sa loob ng maraming taon, ang bigat ng kasalanang iyon ay unti-unting pumatay sa akin. Sinubukan kong itama ang lahat. Nagsimula akong mag-ipon ng ebidensya laban kay Marco, ang lalaking ipinagkatiwala ko sa iyo. Nahuli ko nang nalaman na may sariling demonyo sa katawan. Binalak kong ibalik sa mga Sandoval ang nararapat sa kanila. Ngunit naunahan ako ng aking karamdaman. Sa loob ng kahong ito ay ang lahat ng kailangan mo para itama ang mga pagkakamali ko. Gamitin mo ito para makuha ang hustisya. Para sa mga Sandoval at para sa ating pamilya. Ibalik mo ang dangal ng pangalang Alcantara. Iyon lang ang huling kahilingan ko. Nagmamahal, Papa. Ang mga luha ni Lyra ay bumagsak sa papel. Ang kanyang ama, hindi ito isang halimaw. Isa itong taong nagkamali at nagsisi. Ang bigat na dinadala niya sa kanyang dibdib ay tila nabawasan. Bigla, isang malakas na tunog ng alarma ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Silent alarm! Sigaw ni Elias. May nakakaalam na binuksan ang safe. Mabilis nilang isinilid ang ledger at ang sulat sa isang bag. Dali! Kailangan na nating umalis. Patakbo silang bumaba ng hagdanan. Ang mga ilaw sa labas ng bahay ay nagsimula ng umilaw. Naririnig na nila ang paparating na sirena ng mga security patrol. Nang makarating sila sa pinto ng kusina, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto nito. Hindi ito security, si Marco. Nakatayo ito, nakatingin sa kanila mula sa di kalayuan. Ang mukha ay hindi mabasa. Nalinlang sila. Hindi ito umalis. Mukhang may nahanap kayong hindi sa inyo, sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado sa kabila ng ingay ng alarma. Tapos na ang laro mo, Marco. Sigaw ni Lyra. Hawak ng mahigpit ang bag. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Talaga ba? Tumingin siya sa likuran ni Lyra at Elias. At pagkatapos ay tumango mula sa dilim ng hardin. Lumabas ang dalawang malalaking lalaki. Hinarangan ang kanilang daan palabas. Natrap sila habang nagkakagulo. May isang bagay na ginawa si Lyra. Gamit ang cellphone na ipinahiram sa kanya ni Elias,
Pinindot niya ang record at itinago ito sa kanyang bulsa. Ang lens ay nakatutok sa eksena. Ibigay niyo sa akin ang ledger, Lira, sabi ni Marco. At baka sakaling hayaan ko pa kayong mabuhay. Sa gitna ng tensyon, tumunog ang telepono ni Marco. Sinagot niya ito. Hello? Ah, Mr. Tan. Yes, the press conference is still on for tomorrow. Opo. Iko-confirm ko na ang acquisition ng Sandoval Properties. Yes, a very profitable venture. Nagkatinginan sina Lira at Elias. Isang press conference. Bukas, bigla, nakaisip ng desperadong ideya si Lira. Elias, takbo! Sigaw niya. At ibinato ang bag na may lamang mga dokumento sa direksyon ni Elias. Nalito ang mga tauhan ni Marco. Habang abala silang habulin si Elias na tumakbo papunta sa kabilang direksyon ng hardin, si Lira naman ay tumakbo papunta sa gate. Ngunit nahabol siya ni Marco. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa braso. Saan ka pupunta? Akala mo ba makakatakas ka? Sa gitna ng gulat at sakit. Tiningnan ni Lira si Elias na ngayon ay paakyat na sa pader sa likod. Hawak ang ebidensya. Nagtagumpay sila. Kahit anong mangyari sa kanya, ligtas na ang katotohanan. Nagpumiglas siya. At sa hindi inaasahang pagkakataon, natulak niya si Marco. Nabitawan siya nito. Tumakbo si Lira, palabas ng gate, patungo sa kadiliman, dala-dala ang sulat ng kanyang ama at ang sikretong recording sa kanyang bulsa. Kinabukasan, sa isang malaking hotel, nagsimula ang press conference ni Marco. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanya habang ipinagmamalaki niya ang kanyang mga bagong plano para sa Alcantara Group at ang pinakabago po nating proyekto, sabi niya na may malapad na ngiti, ay ang pagbili sa mga natitirang ari-arian ng pamilya Sandoval. Hindi pa masyadong mabilis, Mr. De Villa. Isang boses ang pumutol sa kanyang pagsasalita. Lahat ng tao ay lumingon sa pinto. Nakatayo doon si Lira. Ang damit ay may punit at putik, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Sa tabi niya, si Elias, na may mga pasa ngunit buo ang loob. Hawak ni Lira ang isang mikropono. Paumanhin po sa abala, sabi niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngunit mayroon pong isang kwento na nakalimutang sabihin ni CEO De Villa. Ang kwento kung paano niya nakuha ang lahat ng iyan. Ang biglaang paglitaw namin ni Elias ay nagdulot ng kaguluhan sa press conference. Ang mga kamera, na dating nakatutok kay Marco, ay sabay-sabay na bumaling sa amin. Ang mga flash ay kumikislap na parang mga kidlat, at ang bulungan ng mga reporter ay unti-unting lumalakas. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang peking ngiti ay nawala, napalitan ng gulat, na mabilis na naging purong galit. Sinubukan niyang senyasan ng security, ngunit huli na ang lahat. Hawak ko na ang atensyon ng lahat. Ang pangalan ko ay Lira Alcantara. Pagsisimula ko, ang boses ko ay nanginginig sa simula ngunit unti-unting tumatatag. Ang nag-iisang anak ni Ricardo Alcantara. Ikinwento ko ang lahat. Ang gabi ng aming anibersaryo. Ang panloloko. Ang pagtatapon sa akin sa kalsada. Habang nagsasalita ako, ipinalabas ni Elias sa malaking screen sa likod ng entablado ang mga kopya ng pahina mula sa ledger, ang mga bank account, ang mga halaga, ang mga petsa. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. At ang pinakamatindi sa lahat, pagpapatuloy ko, ay hindi lang pera ang habol ni Mr. De Villa. Ang plano niya ay mas malalim at mas madilim. Sa screen ipinakita ang kopya ng birth certificate ni Marco Sandoval de Villa. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. Opo, sabi ko. Tinitingnan si Marco ng diretso sa mata. Ang lalaking sumira sa pamilya Alcantara ay siya ring Sandoval na nagtraidor sa sarili niyang angkan para sa personal na paghihiganti. Mga kasinungalingan!
Sigaw ni Marco. Sinusubukang bawiin ang kontrol. Gawa-gawa lang yan ng isang desperadong babae. Talaga ba? Tanong ko. At pagkatapos ay pinindot ko ang play sa aking cellphone na nakakonekta na ngayon sa sound system ng buong hall. Umalingaw-ngaw ang boses ni Marco mula sa recording noong nakaraang gabi. Ibigay niyo sa akin ang ledger, Lira. At baka sakaling hayaan ko pa kayong mabuhay. Sinundan ito ng kanyang pag-uusap sa telepono tungkol sa press conference at sa pagbili ng mga ari-arian ng Sandoval. Iyon na ang huling pako sa kanyang kabaong. Katahimikan. Pagkatapos ay isang kaguluhan. Ang mga tanong mula sa media ay parang isang malakas na alon na bumuhos kay Marco. Bago pa man siya makatakas, dumating na ang mga pulis kasama si Attorney Reyes. Habang isinusukbit ang posas sa kanyang mga kamay, ang mga mata ni Marco ay nakahanap ng sa akin. Ang nakita ko na lang ay isang lalaking talunan, isang kaluluwang kinain ng sarili niyang pagkamuhi. Isinuko na rin ni Tita Helen ang sarili kinabukasan, sa takot na madamay pa ng mas malalim. Ang pader na gawa sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Pov. Elias. Lumipas ang ilang buwan. Ang kaso ay naging isang malaking iskandalo. Sa tulong ng ledger at ng sulat ng ama ni Lira, naibalik sa kanya ang lahat ng karapatan sa Alcantara Group. Ang hustisya na matagal kong inasam ay sa wakas ay nakamit na. Isang hapon, nakaupo kami ni Lira sa loob ng kusina, na ngayon ay bukas na muli. Tahimik. Inilapag niya sa mesa sa pagitan namin ng isang sobre. Para sa'yo, sabi niya, nang buksan ko. Isang tseke na may napakalaking halaga ang laman, sapat na para bilhin ang 10 karinderya na tulad nito. Ano to? Tanong ko. Bayad pinsala? Sagot niya. Para sa lahat ng ginawa ng pamilya ko sa pamilya mo. Para sa lahat ng nawala sa inyo. Tinitigan ko ang tseke. Pagkatapos ay tinitigan ko siya. Umiling ako at dahan-dahang itinulak. Pabalik sa kanya ang sobre. Hindi ko yan kailangan, Lira. Pero, Elias, yan ang tama. Ang tama? Sabi ko, gusto mong malaman kung ano ang tama? Kinuha ko ang isang papel mula sa aking bulsa, ang sulat ng kanyang ama. Basang-basa na ito ng aking mga luha kagabi pa. Ito ang nagbigay sa akin ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Inabot ko sa kanya ang sulat, ang paghingi niya ng tawad, taang pagsisisi niya. Yan ang hustisyang hinintay ko ng 20 taon. Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng aming munting kusina, ang galit na matagal kong kinimkim ay tuluyan ng naglaho. Pinalaya ako, hindi ng pera, kundi ng pagpapatawad, at pinalaya rin si Lira mula sa bigat ng kasalanan ng kanyang ama. POV. Lira. Sa halip na bumalik sa kanyang marangyang buhay, gumawa si Lira ng isang desisyon na ikinagulat ng lahat. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Alcantara Group para itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Nagtayo siya ng isang foundation para tulungan ang lahat ng mga pamilyang naapektuhan ng mga hindi magandang gawain ng kanyang ama noong ito'y nagsisimula pa lang. Ang unang proyekto ng foundation, ang muling pagtatayo at pagpapalawak ng kusina ni Elias. Hindi na ito isang simpleng karinderya, naging isa itong social enterprise, isang kainan na nagbibigay ng masarap at abot kayang pagkain. At kasabay nito ay nagbibigay ng trabaho at pagsasanay sa mga taong nawalan din ng pag-asa. Tulad niya noon, ang grand reopening ng bagong kusina ay naging isang masayang pagdiriwang. Ang lugar ay puno ng tawanan at pag-asa. Naroon si Nanay Fe, na ngayon ay isa na sa mga manager. Naroon ang mga dati nilang suki at marami pang bago. Sa gitna ng kasiyahan, tumayo ako sa tabi ni Elias sa likod ng mainit na kalan. Pareho kaming nakasuot ng malinis na puting apron. Ang amoy ng bawang, sibuyas
at pag-ibig ay muling pumuno sa hangin. Sinong mag-aakala? Sabi niya, habang hinahalo ang isang malaking kaldero ng adobo, na ang isang Alcantara at isang Sandoval ay magsasama sa iisang kusina. Ngumiti ako. Siguro, kailangan lang nating dumaan sa apoy para matutunan ang tamang timpla. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay hindi na naglalaman ng galit o pagdududa. Ang nakikita ko na lang ay paghanga, respeto, at isang bagay na mas malalim pa. Sa wakas, bulong niya, natagpuan din natin ang tamang recipe. Isang recipe para sa bagong simula. Sagot ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang mga kamay naming dalawa ay pareho ng may kalyo, mga markang nagsasabi ng aming pinagdaanan. Ngunit sa pagdadaop ng aming mga palad, ang naramdaman namin ay hindi na sakit kundi isang pangako. Magkasama naming tiningnan ang mga taong masayang kumakain. Ang kwento namin ay nagsimula sa isang gabi ng pagtatapos. Pero ngayon, sa loob ng kusinang ito, sa gitna ng mga bagong pangarap, alam namin, ito pa lang ang simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Lira at Elias mula sa kaibuturan ng aming puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay buhay at kulay sa bawat salitang aming isinusulat. Habang isinusulat namin ang paglalakbay ni Lira at Elias, ramdam namin ang bawat pighati, bawat pagsubok, at bawat munting tagumpay na kanilang pinagdaanan. Nais naming lumikha ng isang kwento na hindi lamang basta nakakakilig o nakakaiyak, kundi isang salamin ng totoong buhay. Isang paalala na gaano man kadilim ang gabi ng pagtataksil, laging may sisikat na umaga ng pag-asa. Ipinakita sa atin ni Lira at Elias na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkakadapa, magpatawad sa mga nagkasala at buksan muli ang puso para sa isang bagong simula. Ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay na anyo ay hindi paglimot sa sakit, kundi pagpiling maghilom kasama ang taong handang damayan ka. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Saang bahagi kayo pinakanaantig? Ibahagi po ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses at kwento ay mahalaga sa amin. Hanggang sa susunod na kwento. Muli, maraming salamat po. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.